Mga kabarangay, last time, tinalakay po natin yung mahihina daw ang mga lupon sa kanilang ginagampanang tungkulin. Meron pong nag-comment na isa, ang sabi, kaya mahina ang mga lupon dahil kulang sa honorarium. Sige nga po, pag-usapan natin dito yung tungkol sa honorarium. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Sa video ito, atin pong pag-usapan yung isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng lupon tagapamayapa. Ito daw yung kakulangan sa honorarium o sa mga insentibo. Yung ibang barangay, mayroong natatanggap ang mga lupon, yung iba, wala namang natatanggap. Kaya po, samahan niyo ko hanggang sa matapos ang video ito. Alam niyo mga kabarangay, alam na po natin ito na mahalaga ang papel ng mga lupon tagapamayapa sa pag-aayos ng alitan sa isang barangay upang maiwasan ang pagdulog sa korte. Pero bakit nga ba ang mga lupon madalas ay nakakalimutan bigyan ng sapat na honorarium o benepisyo? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong ulitin ito na ang lupon tagapamayapa ay isang grupo ng mga tagapamagitan na binubuo ng mga piling mamamayan ng barangay. Ano ang kanilang tungkulin? Ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga kabarangay o nang may mga hidwaan upang hindi na umabot ang kanilang hidwaan, ang kanilang away sa korte. Ayon sa batas, ang mga lupon tagapamayapa dapat sanay sa mediation at conciliation upang mabilis na marisolba ang mga sigalot. Ngunit may malaking problema. Voluntary lang ang kanilang serbisyo. At para po doon sa ating mga kabarangay na hindi alam ang sitwasyon ng lupon, pakinggan niyo po ito. Alam niyo ba na walang regular honorarium ang mga lupon? Hindi tulad ng mga punong barangay at ng mga kagawad at iba pang mga barangay officials na may sweldo. Ang lupon ay walang tiyak na sahod. Kahit pa ang mga lupon ay mayroong napakahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Mga kabarangay, madalas nakadepende lamang sa desisyon ng barangay kung bibigyan sila ng maliit na allowance o insentibo. Pero sa totoo lang, marami ang mga barangay sa buong Pilipinas na walang inilaan na pondo para sa mga lupon. Totoo po yan. Dahil walang sapat na insentibo, marami na sa ating mga lupon ang hindi na aktibo o di kaya'y tuluyan ng lumayo sa tungkulin. At mga kabarangay, dahil sila ay lumayo na sa tungkulin, narito po ang mga epekto ng kanilang paglayo. Number 1, nawawala na ng gana ang iba sa pagganap ng tungkulin. Hindi sila dumadalo sa mga mediation or conciliation session dahil inuuna nila ang paghahanap ng pagkakakitaan. Ito po ay isang malungkot na katotohanan. Number 2, hindi na maituon ng lupon ang kanilang oras sa pagseserbisyo sa barangay. Dahil wala nga namang sahod, kailangan nilang maghanap ng ibang trabaho. Number 3, madami na po ang nagbibitiw sa kanilang tungkulin. Kapag hindi na kaya ang mga gastusin, umaalis na lang sila bilang
lupon. Meron pong isang lupon akong nakausap na ganito po yung kanyang sinabi sa akin. Sabi, "Sir, gusto kong maglingkod sa barangay pero hindi naman pwede na lagi akong gagastos sa pamasahe, pagkain at iba pang pangangailangan nang wala man lang kahit maliit na honorarium." Ito po ay isang bagay na nakakalungkot na narinig ko sa isang lupon member. Ngayon, ang tanong po, dapat bang mayroong honorarium ang isang lupon? Although, ulitin ko po, sabi ko nga, madaming barangay pa rin ang hindi nagbibigay ng honorarium sa lupon. At madami din namang barangay na nagbibigay ng honorarium o incentive sa mga lupon tagapamayapa. Dapat bang bigyan ng lupon? Definitely. Yes po, dapat talagang bigyan. Kaya po, para sa akin, narito po ang ilan sa mga dapat gawin ng ating gobyerno. Gawing mandatory ang pagbibigay ng honorarium. Dapat may pondo mula sa barangay para sa lupon. Kagaya po ng pondo talaga para sa mga barangay tanod. Imagine, ang layunin po ng pagkakaroon ng lupon sa isang barangay ay para din po sa peace and order, pagpapanatili ng peace and order. Pangalawa, dapat ding suportahan ng isang local government unit. Dapat may malinaw na patakaran ang LGU o ang DILG upang siguraduhin may budget ang barangay para sa mga lupon. Number 3, ibigay po yung nararapat na insentibo kasi madami talagang mga lupon magagaling, madaming mga lupon ang mga masisipag ay hindi naman nako-compensate yung kanilang kasipagan. Although, madalas ko nga pong sabihin na voluntary ang pagiging lupon, volunteerism, ito po ay para magkaroon ka ng ambag sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan sa iyong lugar. Pero, hindi naman po ibig sabihin nun na totally ay wala kang mapapala sa barangay. Hindi lang naman pera ang kailangan ng lupon. Kailangan din po ng lupon ang mga libreng training, mga health benefits. Bakit health benefits? Napakahalaga po nito dahil ang mga lupon natin, karamihan na ay mga matatanda. Kahit minsan, kahit simpleng certificate ay hindi man lang mabigyan ng barangay ang ating mga lupon. Sa kaisipan ng iba, paano nga naman gaganahan na magpatuloy? Kaya ito, mga kalupon, mga kabarangay, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo na dapat maging mandatory ang pagbibigay ng honorarium sa mga lupon? Kung ano man po ang inyong sagot, maaari nyong i-comment sa ibaba ng video ito. Okay mga kabarangay, kung gusto nyo po na madami pang matutunan tungkol sa katarungang pambarangay, tungkol sa mga lupon tagapamayapa, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Mag-like, mag-share para po madami ang maabot ng ganitong videos at para din po ma-inform yung ating mga kabarangay tungkol po sa ating barangay justice system. Kaya mga kabarangay, hanggang dyan na lang po muna ulit tayo. At hanggang sa susunod. Muli, ako po si Jeffrey. Salamat po.